Ayun, good morning, good morning. So, ngayong umaga, ang kondisyon ko, inuubo pa ako. Gawa ng galing sa trangkaso. So, inuubo ako, tapos parang feeling ko may nagbabadyang. Nagkaroon ako ng tonsil, tapos masakit ko dito. Nagbabadya din, hindi naman siya totally masakit. Nagbabadya, arthritis, nagbabadya. Dito, yan, delikado yan. Pag yan ang mga namaga, hindi ka patatayuin. So, hindi natin alam, baka nataas ang uric acid, cholesterol, mga ganyan. O kaya hindi ko rin alam, baka minsan sa kidney, yan, UTI, di ba? Yan yung mga epekto niyan. So, hindi natin alam yan. Ngayon, ang gagawin mo ngayon, para hindi lumala yung sakit mo. So, yun yung sinasabi ko. Hindi ko naman siya pinopromote kasi wala naman kita doon eh. Ayaw ko lang magkaroon ng sakit. So, yun. Pagkagising ko, uminom na ako ng King Herbal. 2 cup na King Herbal. 2 cup nito. So, pagkainom ko, after 20 minutes, siyempre, nauuhaw na ako. Nagtimpla na ako ng lemon juice, honey juice. Drinks po. Wala pa akong laman ng tubig, kanin. Yun. Yun lang ginagawa ko na para hindi lumala. Tapos, dahil nagtimpla ako dyan, habang mayroon yan, nag-exercise ako. Nag-exercise ako habang nagiinom kasi masarap. Habang nagiinom ka niyan, nag-exercise ka. Ganito lang naman ang exercise ko dito sa bahay. Ganyan lang. Kasi hindi ko maharap pumunta ng gym. Hindi rin ako makapag-jogging. Tinatamad ako na ulan. So, nag-exercise lang ako. Kung ano-ano lang ginagawa ko dito sa bahay. Kasi wala akong pasok ngayon. So, yun lang yung ginagawa ko para hindi ka dapuan ng sakit. So, hindi maiwasan na magkaroon ka ng sakit. Kaya lang, pag hinayaan mo lang, wala kang pakialam, mayroon kang naramdaman, hinayaan mo lang, hindi mo lalabanan, hindi mo palalakasin ang katawan mo. Yun yung pahihinayin niyang katawan mo. Yan ang delikado. Kasi pag nagkaroon ka ng infeksyon, yun yung dadaloy sa dugo mo, magkakaroon ka ng, yan yung tinatawag nilang infection sa dugo. Hindi malam saan nanggaling yan, pwedeng sa UTI, pwedeng may kidney problem ka, hindi mo alam, kasi hindi ka nagpapacheck up. So pag mayroon ka na ng mga yan, infection sa pahinayin niya ang katawan mo, mamamaga yung paa mo, mamamaga yan, ugat-ugat yan. So marami yan. So, hindi porke pasakit ang paa mo lang gagaling. Hindi. May una ka dyan na gagamutin bago gumaling yan. Yung nandyan sa loob ng katawan mo. Ano yon? Yung UTI mo, kung ano man yon, infection mo, kung ano man yan dyan, sa kidney ba, yung infection mo dyan sa dugo. So, yun yung una mong gagamutin. Kung magpapa-hospital ka, gagamutin mo yan. Pag nagamot na yon, pag wala na yon, at saka gagaling yung paa mo. Pero may risk din yon kasi may mga gamot-gamot, may risk. Kaya naniniwala ako doon sa herbal kasi parang 3-in-1 na siya. Sa tagal ko nang gumagamit hindi pa ako, although ako may sakit na ako dati, kaya ako nakilala si King Herbal kasi dahil may sakit ako. So, siguro kung wala si King Herbal, mabilis ang panahon, baka matagal na akong wala. Ramdam ko yun, baka matagal na. Noon pa yun, 2014. Dahil kay King Herbal, napipigilan yung paglala. Sa awa ng Diyos, hindi ako nagkakasakit. Nagkakasakit ako pero mild.
kunwari, yung sinasabi mo, Tol Joseph, o kwento ko na, bakit mahina ang katawan mo, nagpa-check up ka, mataas ang kolesterol mo, uric acid, bla 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 bla. Pag napabayaan mo yan, mabilis yan lumala. Pero, wag mong pabayaan. Mag-exercise ka, uminom ka lagi ng tubig, maggulay-gulay ka. Kung wala kang pambili ng King Herbal. Pero, kung pagdating naman ng panahon, alam mo naman nagagastos ka, budgetan mo na ngayon. 1,000 sa isang buti, 960 pesos, kasi maramihan akong bumili. Ayun. Yun ang iniinom ko araw-araw. Pag wala ka pang sakit na nararamdaman, yung mga mild pa lang, araw-araw kang uminom. Mawawala lahat yan. Maniwala ka, yung mataas na kolesterol mo, mawawala yan. Yung pananakit ng mga ganito mo, uric acid, hindi yan tutuloy, mapipigilan niya yan. Basta ang gawin mo lang, pag may naramdaman ka, bagbagan mo ng inom. Pag wala kang nararamdaman, pwede na yung once a day. Pero pag may nararamdaman ka, tulad ngayon, ako, may nararamdaman ako ngayon. Galing ako sa trangkaso, gusto kong magpalakas. Binabagbagan ko kasi alam ko na eh. Alam ko yung mga titirahin yan, yung pagkapinahina niya yung katawan mo, yung immune system mo. Lahat yan, damay-damay yan, lahat ng organ. So pag pinahina ka niya, yun yung ang mahirap. Although may gamot tayo, may hospital, pero may risk din yan, yung mga gamot-gamot. So at least, kung walang risk, walang side effect, dito ka na. Bakit mo pa hihintayin na lumala yung sakit mo kaysa pwede namang pigilan, di ba? Araw-araw kang uminom. So, lalakas yung resistensya mo. Hindi niya palalalain. Tulad sa akin, kung hindi ako nagiinom, baka hanggang ngayon mahina pa ako. So, mahina pa ako, inuubo pa ako, pero araw-araw, kasi may nararamdaman ako, di binabagbagan ko ng inom. Nararamdaman kong medyo sasakit, bagbagan ko ng inom. Pag okay na uli ako, tama na yung once a day lang, plus exercise, tubig, jogging, okay na yon. Pero pag may nararamdaman ako, bagbagan ko siya. Ganun lang. So, ito tol, mga tol, sinasabi ko ito para kung may budget kayo, pinaka-vitamins ninyo para yung mga nagbabadya, yung cholesterol natin, uric acid, na yan ang magpapahina sa katawan natin. Yung mga sugar na yan, hindi yan tutuloy. Pipigilan niya yung paglala na yan. Pag napigilan niya, di mahaba ang buhay natin. Kasi pag malakas ang immune system natin, yung katawan naman natin ngayon, kasi malakas ka eh, kusang magre-repair doon sa mga dati niya ng damage. So daan-daan niya, ikaw may arthritis ka, o imbis na laging sasakit, hindi siya laging sasakit kasi napipigilan di ba? Di ba? Mataas ang kolesterol mo. Imbis na lalala, imbis na magiging pag lumala, mahirap ng gamutin, di ba? Hindi siya lalala, baka mawawala pa. Mataas ang sugar mo. Pag napabayaan mo, sumakit na ang paa mo, putol. Hintayin mo bang mangyayari na aantok pa sa ganon? Kung umiinom ka araw-araw, imbis na lalala yung pagtaas ng sugar mo, hindi na lalala. Baka mangyayari, mawawala pa. Di nakaiwas na sa arthritis, nakaiwas sa damage, humaba ang buhay mo. So, dati, naniniwala ako doon sa ang edad natin, hanggang 60 years old lang tayo. Hanggang 65, hanggang 70. Ngayon, naniniwala ako na life is begin 60. So, naniniwala na ako ngayon. So, although may lahi tayo, may high blood tayo, may ganito, pero ingatan natin yung katawan natin. Exercise lagi. Palakasin natin. Para pag edad natin ng 60,
Doon pa lang magsisimula ang ating magandang buhay. Bye-bye. Sana natutunan ninyo yung konting share ko. Hindi lang to na kuha ko sa sarili kong although sa sarili kong rin lang, pagsasaliksik, pero analyze ko rin lang sa kamisan napapanood ko rin. Magandang umaga po sa ating lahat. Bye-bye.